Takot ang aking sikat na asawa na ako'y mangloloko pagkatapos ng kasal. Sa katunayan, punong-puno ng mga rili camera ang bahay, oras, at nag-livestream pa ng buo ang kaganapan. Ngunit ako'y walang alam. Nang araw na yon, nang bagong umalis ang asawa ko, agad akong nagpadala ng isang voice message. Nagtatrabaho na ang asawa ko. Pwede ka nang pumunta. Nakatapos lang ng salitang ito. Biglang pumutok ang livestream. Ako'y naalangan. Talagang isang ganap na sinungaling. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakagandang asawa, kailangan pang mangloko. Samantalang si Wei 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 na nasa daan ay nakatingin sa cellphone na parang may yelo ang mukha. Ako'y niloko ng apat. Ako mismo'y may ganap na tiwala kaya't naglakas loob na mag-livestream. Hindi ko akalain na hindi ko kaya ang pagsubok. Sa sandaling yon, tumunog ang aking cellphone. Binuksan ko ang voice message. Isang napakagandang tinig ng babae ang umabot. CJ, darating ako sa loob ng 15 minuto. Ang voice message na ito ay nagpasigla sa livestream. Mukhang totoo nga. Ang babaeng ito ay tila nagmamadali. 15 minuto na lang. Gusto kong makita kung anong itsura ng babae na ito. Sa sandaling yon, nag-aalala na si Wei Wei Wei. Gusto na niyang tumakbo pabalik sa bahay at pisilin ang babae ng tsa. Nang makita ito, tinidirektor ng programa. Maaaring hindi ito gaya ng iniisip mo. Huwag kang mag-alala ng labis. Si Wei 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 ay may malamig na ekspresyon habang nakatingin sa live na larawan. Ang mga tagahanga sa live room ay nakita si Wei 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 na may malamig na ekspresyon. Isa-isang nagpadala ng mga komento upang aliwin siya. Si Wei 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 ay tila hindi nakita ang mga ito. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa akin sa larawan. Hindi pa rin siya makapaniwala na napakalakas ng loob ko. Nakapangahas na tawagin ng tao sa bahay. Hindi ba siya natatakot na bigla siyang umuwi? Sa oras na yon, biglang kinuha ko sa larawan ang telepono at tinawagan si Wei Wei Wei. Si Wei 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 ay may malamig na ekspresyon, ngunit nag-adjust siya ng kaunti sa kanyang tono. Kinuha niya ang tawag na parang dati. May kailangan ka ba, asawa? Wala namang anuman. Nagtatanong lang kung nakarating ka ng ligtas sa iyong trabaho. Narinig ni Wei 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 ang aking sinabi. Ang kanyang mukha ay naging mas malamig. Dati, siya ay magiging labis na apektado. Pero ngayon, si Wei 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 ay parang yelo ang mukha. Ang pagtawag ko sa kanya ngayon ay hindi dahil nagmamalasakit ako, kundi para pigilan siyang biglang umuwi. Pinipilit ni Wei 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 na kontrolin ang kanyang emosyon. Nakarating na ako sa opisina. Agad akong pupunta sa pulong. Hindi na muna tayo mag-uusap. CJ, ayos lang kapag nandyan na. Mag-order tayo ng pagkain sa gabi. Lahat ay paborito mong kainin. Sabi ko na may ngiti. Hindi pa ako nakakapagsalita ng dalawa ay tinanggal na niya ang telepono. Sa live stream, ang mga bullet comments ay naglipa na. Sa isang sulyap, mukhang seasoned na siya. Ang tawag na ito ay para kumpirmahin kung biglang uwi si Wei Wei Wei. Sa studio ng direktor, tinanong ng maliit na assistant si Wei 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 na may malamig na mukha. 8 Wei Wei, karaniwan ba ay ganito siya tumawag sa'yo? Sumagot si Wei 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 na may nginig sa panga. Isang buwan, hindi bababa sa 10 ganitong tawag. Ang maliit na assistant ay nagulat pagkatapos niyang marinig iyon. Napakamadalas. Ang direktor sa tabi ay nalito rin. May 6 ba siya? Biglang sumabog ang live stream. Isang dagundong ng mga mensahe ng mga inutil na lalaki ang kumalat. May iba ring nagsabi na kung makikipaghiwalay si Wei Wei Wei, handa siyang tanggapin siya. Sa lahat ng ito, wala akong alam. Sa mga sandaling ito, naginit ako ng isang takuren ng tubig. Nakaupo ako sa sofa at nagmumukmok sa telepono. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng doorbell. Ang tunog ng doorbell na ito ay nagdala ng katahimikan sa live stream. Dumating na ang babae. Si Wei 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 sa control room ay nagkikislot ng kanyang kamao. Matigas ang kanyang tingin sa screen. Umiti ako at binuksan ang pinto. Pasok ka na. Hawak ko ang isang peres ng tsinelas at inilapag ito sa sahig. Isang matangkad na babae na may mahabang buhok ang pumasok sa loob. Yumuko ang babae at nagpalit ng tsinelas. Ang kanyang pagyuko ay mas kakit-akit. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ko. Nakita ang mukha ng babae. Muli, naglipa na ang mga mensahe sa live stream. Ulay. Nagniningning. Ang babaeng ito ay sobrang ganda. Palda na nakadikit sa katawan. Paborito ko ito. Si Wei 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 sa control room ay nakakita sa eksenang ito. Agad na pumuti ang kanyang mukha. Ang batang babae ay mukhang 35 o 6. Ang ganda-ganda pa niya. At naisip ang naunang mensahe na ipinadala ko. Sa puntong ito, tiyak na niyang natukoy na ako ay nagloko. Si Wei 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 ay nais nang makauwi at tanungin ako. Nang makita ito, agad na kumilos ang direktor para komportable. Wei Wei, huwag ka munang magmadali. Tingnan natin kung ano talaga ang sitwasyon. Si Wei 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 ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa screen. Ang babae sa screen ay hindi mapagpasensya na nakatingin sa akin. Sawa na ako. Ganito na lang palagi. Kailan ba ako makakapag-usap sa iyo ng walang takot? Sabi ko na may ngiti. Pagkatapos ng isang buwan, makakapunta ka na ng walang takot. Sasabihin ko kay Wei 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 ang totoo. Sa panahong iyon, hindi na kailangang magtago-tago pa. Narinig ng mga tagahanga sa live streaming ang sinabi ko. Ngunit ito ay may ibang kahulugan. Ulay. Mukhang gusto na niyang makipaghiwalay kay Wei Wei. Si Wei Wei ay kawawa. Huwag kang umiyak, Wei Wei. Si Wei Wei sa broadcast room ay hindi na nakapagpigil at pumatak ang kanyang luha. Gusto na ba niyang makipaghiwalay sa akin? Walang hiya. Si Wei Wei ay umiiyak habang nagmumura. Ang direktor sa tabi ay nagbigay ng isang tissue. Wei Wei, huwag ka munang umiyak. Dahil gusto na niyang makipaghiwalay sa'yo. Mag-isip ka muna tungkol sa hatsyan ng yaman. Hindi nakikinig si Wei Wei. Patuloy na pinapahid ang kanyang luha habang nakatingin sa screen. Sa oras na yon, si Jiang Yu sa silid ay now-shock sa mga sinabi ko. Totoo bang ibubulgar mo na ito sa iyong asawa? Tumango ako. Si Jiang Yu ay nakilala ako 5 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng kanyang lolo.
Alam lang niya na nakakakita ng respeto sa akin ang aking lolo. Nagtanong din siya sa kanyang lolo kung bakit siya ganoon karespeto sa akin. Pero sinabi lang ng kanyang lolo na ako ay isang napakakahangahangang tao. Sinabi lang niya na ako ay isang napakahusay na tao. Nagulat na nagtanong si Jiang Yu. Alam kong ikaw ay naging top-notcher sa pambansang pagsusulit. O isa pang propesor sa Wudao University. Mayroon ka pang naisabihin sa iyong asawa. Sabihin mo sa akin. Ang sinabi ni Jiang Yu ay talagang nagpasabog ng live stream. Nagmamalaki lamang. Ang top-notcher sa pagsusulit ay nagiging programmer. Professor sa Wudao University. Malaking bakasyon na. Hindi ito kakaiba o kakitakit. Pambansang top-notcher sa pagsusulit. Professor sa Wudao University. Iyon ay ang pinakamagaling na universidad sa bansa. Si Weiwei at ang direktor sa control room ay nagulat din. Nagtanong ang direktor kay Weiwei na may nililito sa kanyang mukha. Weiwei, totoo ba ito? Sa mga sandaling ito, hindi na umiiyak si Weiwei. Napansin niyang may kakaiba. Agad siyang nagpunas ng luha sa kanyang mukha at umiling. Impossible iyon. Ang asawa ko ay isang ordinaryong tao. Wala siyang sinabi tungkol sa mga nangungunang estudyante sa pagsusulit. At saka, mas lalo nang imposible na siya ay isang propesor sa Peking University. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ko siya nakita na pumunta sa kabisera. Narinig ng mga tagahanga sa live stream ang sinabi ni Weiwei. Agad na nagumpisa ang mga komentarista sa live stream. Alam ko na nagmamayabang lang siya. Siguradong sinungaling ang lalaking ito. Lahat ito ay mga kasinungalingan niya para sa isang babae. Nga, siguradong siya ay isang manloloko sa pag-ibig. Sa isang iglap, ang mga tagahanga sa live stream ay lahat ay nagsimula ng mga komento. Sa puntong ito, sa screen ng live stream, sabi ko kay Jiang Yu na may ngiti. Sa loob ng isang buwan, malalaman mo. Hindi pa panahon na yon. Mas naging mausisa si Jiang Yu. Ano bang ibang pagkatao mayroon ka? Anong uri ng pagkatao ang nagbigay galang sa aking lolo sayo? Anong pagkatao ang kailangang itago mula sa kanyang asawa? Bagaman si Jiang Yu ay labis na nagtataka sa kanyang kalooban. Ngunit nakita niyang hindi ako nagsasalita. Sa wakas, siya ay nagingit-ngit at nagsabi. Sige na nga, kaya maghihintay ako hanggang isang buwan mula ngayon. Agad na tumingin si Jiang Yu sa akin at mumiti. Ikaw ay, alam mo bang ikaw ay ang pambansang nangungunang estudyante sa pagsusulit? O ikaw ba ay isang propesor ng Wudao University? Hindi ka ba mamamangha? Nang marinig ito, umiti ako at sinabi. Ayos lang. Kumpara sa tunay kong pagkatao, ang pagiging nangungunang estudyante at propesor ay halos walang halaga. Sa panahong ito, nagtanong din ang mga tagahanga sa live stream. Bakit parang tunay na tunay? O baka may makahanap? Madali lang i-check ang nangungunang estudyante sa pagsusulit. Sa isang iglap, maraming tagahanga ang nagsimulang maghanap online. Sa control room, ang direktor ng programa ay nagsimula ring maghanap online. Minuto, ang direktor ay tumingin sa impormasyon sa screen ng computer at napasigaw. Totoo ito. Siya ang pambansang nangungunang estudyante sa pagsusulit noong 2018. Ang impormasyon ay direktang inilagay sa live stream. Ang mga tagahanga sa live stream ay tumingin sa dokumentong ito. Hawak sa daliri. Ano ba ang hawak na ito? Pambansang nangungunang mag-aaral sa pagsusulit. Grabe naman. Sobrang mahiwagan ito. Talagang pambansang nangungunang mag-aaral siya. Totoo. Na-check ko na rin. Si Weiwei sa tabi ay gulat na gulat din. Tumingin siya na parang walang kibo sa impormasyon sa screen. Talagang pambansang nangungunang mag-aaral siya. Patuloy pa rin ang direktor sa pagsusuri ng aking impormasyon. Nahanap ang video ng panayam ng mamamahayag sa akin noong 2018. Sa video, tinanong ako ng mamamahayag kung paano. Ano ang pakiramdam ng maging pambansang nangungunang mag-aaral? Sumagot ako ng kalmado. Isang bagay na inaasahan. Palagi akong matalinong estudyante. Sa mga grado bukod sa wika. Laging perfect ang iba pang asignatura. Ang sinabi ko ay nagpatigil din sa mamamahayag. Ang mga tagahanga sa live stream ay nakita rin ang video ng panayam na yon. Grabe, ang taong ito ay perfect sa lahat ng asignatura maliban sa wika. Astig sobra ah. Nakakabilib. Bata, kailangan itong sabuyan. Siya ay may kakayahan. Sa control room, si Weiwei ay naguguluhan. Tumingin siya sa aking impormasyon at sa video ng panayam. Ang asawa ko na ikinasal na ng 5 taon ay isang National College Entrance Exam top-notcher. Kahit na naguguluhan, pero kailangan kong maniwala na totoo ito. Ang direktor sa tabi ay parabang isang mausisang bata. Tumingin siya kay Weiwei at tinanong ang kanyang mga pagdududa. Ikasal ng 5 taon. Hindi niya kailanman nabanggit na siya ay isang matalinong estudyante dati. Nagmuni-muni si Weiwei ng sandali. Wala siyang kahit anong alaala sa kanyang isipan. Tiyak na sinabi ni Weiwei sa direktor. Hindi niya kailanman nabanggit na siya ay top-notcher sa pagsusulit. Ang mga tao sa control room ay nagulat sa narinig. National College Entrance Exam top-notcher. Sino man na nakakuha ng ganitong karangalan ay tiyak na magyayabang. Lalo na kapag nagmamahalan. At siya ay tila hindi kailanman binanggit ito. Ang mga tagahanga sa live stream ay nag-uusap din. Kung ako ay isang National College Entrance Exam top-notcher, tiyak na magyayabang ako. Lalo na kapag nagmamahalan. Para mapahanga ang girlfriend ko. Ang mga ito ay sobrang mababa ng profile. Hindi ko ito sinabi kay Weiwei sa loob ng maraming taon. Ano, tao ba ako? Wala akong kahit kaunting pagmamayabang. Marahil tulad ng sinabi sa interview na video, ito ay talagang inaasahan na nangyari. Ang higit sa kalahati ng 400,000 tao sa live stream ay naakit ko. Hindi lang ako may tunay na kakayahan. At sobrang mababa ng profile. Wala kahit isang bakas ng pagmamayabang. Ang puntong ito ay talagang kahanga-hanga. Biglang nagdala ang mga tagahanga sa live stream sa ibang paksa. Ang tungkol sa pagiging top student sa buong bansa ay tiyak na totoo na. Sino ang makakapag-verify kung siya ay propesor sa Universidad ng Wudao?
Sino ang mag-check kung siya ay propesor sa Universidad ng Wudao? Kakakahanap ko lang sa internet. Nais maging propesor sa universidad. Kailangan magbigay ng tiyak na kontribusyon sa akademya. Kung siya talaga ay propesor sa Universidad ng Wudao, napakaastig naman nun. Sa loob ng studio ng direksyon, sinabi ng direktor sa panahong ito, kilala ko ang isang propesor sa Universidad ng Wudao. Tatawag ako para tanungin siya. Ang mga tagahanga sa live stream ay nakatingin ng mabuti sa direktor. Gusto nilang malaman kung ako ba talaga ay isang propesor ng Universidad ng Wudao. Tumawag ang direktor ng isang telepono. Pagkalipas ng ilang segundo, nakausap na. Ang boses sa kabilang linya ay isang kalalakihang nasa gitnang edad. Narinig ko ang sabi ng kausap. Bakit naisip ng malaking direktor na tawagan ako? Magalang na sinabi ng direktor. May isang bagay akong nais na ipaalam sa'yo. Ang kalalakihang nasa kabilang linya ay mabilis na sumagot. Ano yon? Basta't makakatulong ako, okay na. Sabi ng direktor. Hindi naman ito malaking bagay. Nabalitaan ko lang na may isang propesor sa inyong paaralan na ang pangalan ay Xuzi. Hindi ko alam kung kilala mo. Sinabi ng kalalakihang nasa kabilang linya. Parang may kaunti akong alaala. Sandali lang. Si-check ko muna. CJ, pasensya na at salamat. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng keyboard sa telepono. Hindi lumampas ng 2 minuto. Sinabi ng kalalakihang nasa gitnang edad. Nahanap na. Totoong mayroong propesor na ang pangalan ay Xuzi. Siya ay naging propesor 3 taon na ang nakaraan. Mukhang bata sa larawan. Dahil nakabukas ang speaker ng tawag ng direktor. Malinaw na narinig ng mga tao sa live stream. Talagang siya ay propesor ng Wudao University. Nanginginig ang buhok ko. Pambansang top student ng pagsusulit. At siya ay propesor pa rin ng Wudao University. Ang mga tagahanga sa live stream ay may mga mukhang nagulat. Si Weiwei sa studio ng direktor ay nagulat din. Nakaramdam ng hindi makapaniwala. Ang asawa kong 3 taon ng kasal ay talagang propesor ng Wudao University. Kailangan bang ganito kabaliw? Si Weiwei ay nagsabi sa direktor sa pagkakataong ito. Pwede bang magpadala siya ng larawan? Baka pareho lang sila ng pangalan. Hindi umabot ng 1 minuto. Tumunog ang notification tone ng cellphone ng direktor. Ito ay isang litrato na kinuha sa kasalukuyan. Ang larawan ay kay Xuzi. Talagang siya ito. Ang pambansang top student ng pagsusulit ay tiyak na totoo. Ang pagkakakilanlan bilang propesor ng Wudao University ay tiyak na totoo rin. Ano ba talaga siya? 28 taong gulang. Halos nakalimutan ko na. 28 taong gulang. 28 taong gulang na propesor ng universidad. Wudao University. Ito ang pinakamadalas na pinupuri na universidad sa ating bansa. Ang direktor ng programa ay medyo nagulat sa oras na ito. Akala ko ay magiging kawili-wili ang episode na ito. Halimbawa, tuklasin kung mayroon akong nakatagong pera. Hindi niya naisip ang episode na ito. Ang ako na tinutuklasan ay may ganitong katayuan. Si Weiwei sa tabi ay naguguluhan din sa oras na ito. Ikinasal siya sa akin ng 3 taon. Akala niya ay sapat na ang pagkakaalam sa akin. Hindi niya inaasahang mayroon akong ganitong katayuan. Itlog. Si Weiwei ay nagngingit-ngit. Sa loob niya, nagmumura siya. Ako ang kanyang asawa. Dapat ay nagtutulungan at tapat ang mga mag-asawa. At ako, nagtago ako sa kanya ng ganitong mahalagang bagay. May tingin ba ako sa kanya bilang asawa? O baka mayroong hindi maiiwasang dahilan? Tingnan ang mga naunang sitwasyon. Ang babaeng iyon ay nais makakuha ng ibang impormasyon mula sa akin. Pero tinanggihan ko siya. Mukhang may ilang katayuan na hindi maaaring ipaalam. Sa loob ng live streaming room, nakalimutan niyo ang ilang detalye. Mukhang mayroon pa siyang ibang pagkatao. Mukhang hindi siya makapagsalita. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Mukhang totoo ngang may iba pang pagkatao. Hayaan mong hulaan ko. Pinakamayamang tao sa mundo. Nagsimula na ang mga tagahanga sa live stream na magpaghinala. Ganap na napukaw ang kanilang interes. Gusto nilang malaman kung ano pang pagkatao mayroon ako. Sa oras na ito sa silid, nakita ni Jiang Yu na parang walang pakialam ako. Sabi niya nang walang magawa, hindi na. Kahit itanong, hindi ka naman nagsasalita. Gusto ko lang malaman. Isang bagay. Lahat ba ng mga lihim mo ay maaari kong malaman? Bahagya akong tumango. Isang kapareho. Wala akong kahit kaunting pag-aalinlangan. Matapos marinig iyon, nakatingin si Jiang Yu sa akin na puno ng inaasahan. Sana ang pagkatao na itinagong mo ay hindi ako bigin. Tinitignan ko si Mei Yu ng may interes. Ano naman kung ang tunay kong pagkatao ay nagpadismaya sa'yo? Nang marinig iyon, si Jiang Yu ay tumingin sa akin ng seryoso. Kung ganon, papaluin kita. Parang noong mga panahon na kasama ko ang asawa ko. Kakakabanggit ko lang ng interes. Nawala na siya kaagad. Diretso ko siyang papalayasin. Narinig ng mga tagahanga sa livestream ang pag-uusap namin. Isa-isa silang natatawang di makapagsalita. Ang babaeng ito ay matibay. Lagi siyang may sinasabi. Ngayon, alam na ng buong mundo na hindi kayang gawin ng asawa mo. Hahaha. Sa studio ng direktor, narinig ni Weiwei ang aming pag-uusap. Lumamig pa ang kanyang mukha. Batay sa mga nakaraang pangyayari. Kahit na hindi si Jiang Yu ang aking kasintahan. Pero ang isang lalaki at isang babae ay nag-uusap ng ganito ka-open. Nagdulot ito ng labis na kabiguan kay Weiwei. Sa isip ni Weiwei, nagmumura siya. Pareho na silang kasal. Di ba nila alam na dapat may distansya sa ibang kasarian? Hintayin mo ako. Sa oras na ito, si Jiang Yu ay nakatingin sa akin sa screen. Kakain ako ng tanghalian. Dapat ay may masarap na pagkain. Dapat ay katulad ng sa isang banquet. Nagbigay ako ng konting tawa. Anong beses ka bang dumating na hindi kita pinakain ng masarap? Nagtawanan kami ng masaya. Umiti si Jiang Yu na tila kontento pagkatapos marinig iyon. Na-order ko na ang mga sangkap. Dadating na ito sa kaunting sandali. Sa katunayan, si Jiang Yu ay palaging nandito para sa aking culinary skills. Mula noong 4 na taon na ang nakalipas nang kumain siya ng lutong ginawa ko.
Talagang na-inlove siya sa aking kakayahan sa pagluluto. Sa oras na ito, ang live streaming room ay napakaingay. Grabe, mukhang magaling magluto si Suzy. National College Entrance Exam top score. Professor ng Wudao. Kahit sa pagluluto, napakagaling niya. Kung ito ay asawa ko, sa mga pagtatalo, ako na ang sisihin. Sa loob ng directing room, tumingin ang direktor kay Wei 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 at nagtanong, magaling bang magluto ang asawa mo? Tumugon si Wei 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 na may malamig na mukha at sinabing nakagat ang kanyang ngipin. Mula nang magpakasal kami, pumasok lang ang tanga sa kusina ng isang beses. Ang nilutong gulay ay parang pinatuyong gulay. Mula noon, hindi ko na siya pinayagang pumasok sa kusina. Ang sinabi ni Wei 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 ay lalo pang nagpainit sa live streaming room. Haha, katulad ko, hindi ko kailanman ipinakita ang aking pagkakakilanlan bilang isang level 3 chef. Ngayon ay araw-araw na nagluluto ang asawa ko. Pareho lang kaibigan. Pero nang nakaraang araw, nahukay ng asawa ko ang aking chef certificate. Pinaulanan pa ako ng palo. Ngayon araw-araw na ako ang nagluluto. Umiiyak ako. Si Wei 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 ay nagmamasid sa mga komento na may galit na mukha. Patay kay Xui. Nang kami ay nagliligawan, ibinigay ko na lahat sa kanya. Walang kahit kaunting pagtatago. Pero siya naman ay nagtatago ng napakarami sa akin. Ang mga tagahanga sa livestream ay nakita si Wei Wei Wei. Ang kanyang mukhang pabago-bago ay pawang pinagtatawanan. Tumingin sa mga mata ni Wei Wei Wei. Tinatayang masama ang kapalaran ni Suzy. Sa oras na ito, ang mga tagahanga ay labis na curious tungkol sa aking culinary skills. Gusto nilang makita kung ano talaga ang aking kakayahan sa pagluluto. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Dumating na ang mga sangkap. Tumingin ako kay Jiang Yu. Nakakabawas ng oras. Gagawa na lang ako ng ilang simpleng putahe. Pinakulo ang repolyo. Wensi tofu. Lion's head. Dong pumi. CJ. Masayang sumagot si Jiang Yu. Kahit na gusto niyang kumain ng mas marami pang mga putahe ng pambansang handaan. Pero maliwanag na hindi sapat ang oras ngayon. Kailangan lang gumawa ng mga hindi masyadong masalimuot na putahe. Nagakyat ako ng mga sangkap papasok sa kusina. Maghuhugas ng gulay, mag-aalaga ng mga gulay, at mangangalap ng tsaa. Pagkatapos, sinimulan kong gawin ang unang putahe. Wensi tofu. Ilagay ang isang piraso ng silken tofu sa chopping board at magsimulang maghiwa. Ang Wensi tofu ay talagang sumusubok sa husay ng paghiwa. Kailangan gumuhit ng ilang libong piraso ng napakanipis na tofu. Sa puntong ito, mas naging masigla ang livestream. Ang karne ng baka ay matamis. Si Suzy ay tumingin na parabang siya ay isang tunay na chef. Sa control room, si Wei 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 ay nanonood sa akin habang naghiwa ng gulay na parang nagalit. Kahit na hindi siya isang profesional na chef, pero ilang taon na akong nagluluto, nakikita niya sa aking pagkakasalang talim na magaling ako sa pagluluto. Ang katulong sa tabi ay tumawa ng may pangaasar. Ngayon alam mo na marunong magluto si Suzy. Niloko kanya ng ganito katagal. Ano ang balak mong gawin sa kanya? Nang marinig yon, si Wei 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 ay nagkunwaring seryoso. Pagtapos na ang show, gusto kong ipagawa sa kanya ang pagluluto habang buhay. Nagtawanan ang mga tagahanga sa livestream nang marinig ang sinabi ni Wei Wei Wei. Hahaha, naghihirap na si Suzy. Kawawa si Suzy. Hindi pa niya alam na nalaman na ng kanyang asawa ang kanyang lihim. Abala ako sa kusina. Pagkatapos na ma-chop ang mga tofu, sinimulan kong i-chop ang manok. Si Jiang Yu ay nakatayo sa likod ko at pinapanood akong abala. Para bang pinagmamasdan ang isang likhang sining. Nakagawian na. Bago magalas 10:30, tapos na akong magluto. Bago magalas 11:30, kailangan mong kumain at umalis. Ang asawa ko ay natatapos na sa trabaho ng alas 11:30. Alam ko na. Sobrang maingay. Nagreklamo si Jiang Yu nang hindi masaya. Tawang-tawa ang mga tagahanga pagkatapos nilang marinig ito. Para bang may ginagawang masama. Kung nakita ito ni Wei 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 sa ibang paraan, siguradong isipin ni Wei 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 na si Suzy ay may ginagawang masama. Sa loob ng studio, natawa si Wei 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 sa galit nang marinig ang sinabi ko. Takot lang siya na bigla siyang umuwi. Kaya't gagawin niya ang lahat para sa akin. Kapag natapos na niyang lutuin ang lahat, tatawag ako sa kanya at sasabihin kong uwi na ako. Iniisip ng maliit na katulong sa tabi. Natawa siya nang makita ang eksena. Hahaha. Siguradong napaka-interesante niyan. Sa oras na ito sa kusina, tumingin si Jiang Yu sa akin at nagtanong. Ayon sa sinabi ng lolo ko, nakipagpalitan pa ng kaalaman ng pagluluto ang chef ng National Banquet sa'yo. Sinabi ng chef na nalampasan mo siya ng kaunti sa pagluluto. Habang abala ako, sinabi ko, may kasaysayan ba dito? Pero sinasabi kong nalampasan ko siya ng kaunti. Iyon ay pagpapakumbaba ng chef. Dapat ay magkatulad lang kami ng antas. Kaya't magaling ka rin. Tumingin si Jiang Yu sa akin na may paghanga. Pambansang nangungunang estudyante sa pagsusulit. 5 kurso na nagtuturo sa universidad. Dagdag pa ang kanyang kakayahan sa pagluluto na kasing galing ng punong kusinero ng pambansang hapunan. Ang galing naman nito, pangunahing nakakaakit pa siya. Sa kusina, abala akong nagtatrabaho habang nakikipag-chat kay Jiang Yu. Mabilis na lumipas, naging alas 10:30 na. Nakagawa na ako ng ilang putahe. Mukhang masarap, mabango at kakit-akit. Nakakapagpaudyok ng gana. Naglagay ako ng kanin sa isang mangkok at inabot ito kay Jiang Yu. Bilisan mong kumain. Pagkatapos mong kumain, bilisan mo na ang pagalis. Nag-rolling eyes si Jiang Yu. Wala namang bumabalik na asawa mo. Ano ang kinatatakutan mo? Uminom ako ng tubig at sumagot ng mahinahon. Kahit na hindi bumabalik ang asawa ko sa tanghalian. Pero minsan umuwi siya para magpahinga sa tanghali. Bilisan mong kumain. Pagkatapos kumain, bilisan mo na ang pagalis. Sabi ni Jiang Yu habang may hawak na mangkok. Wala namang magiging problema kung makita ito ni Wei Wei Wei. Tayo'y dalawa ay malinis at walang bahid. Tumingin ako sa kanya at sinabi, kailangan din niyang magtiwala. Sa oras na ito sa studio ng direktor, kinuha ni Wei 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 ang telepono at tinawagan ako.
Tinitigan ko ang tumatawag na telepono. Bigla akong nagkaroon ng masamang pakiramdam. Sinagot ko ang telepono. Sinikap kong gawing kalmado ang aking tinig. Anong meron? Asawa ko. Ngumiti si Wei 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 at sinabi. Asawa, nawala ng kuryente ang kumpanya. Umuwi ako ng maaga sa trabaho ngayon. Sa loob ng 10 minuto, nandyan na ako sa bahay. Maghintay ka sa akin sa bahay, magluluto ako. Habang nakikinig ako sa telepono, parang naguluhan ako. CJ, hihintayin kita na bumalik. Binaba ko ang telepono. Tumingin ako ng nerbiyoso kay Jiang Yu na masayang kumakain. Huwag ka nang kumain. Mabilis na babalik si Wei 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 sa loob ng ilang minuto. Agad na nagalala si Jiang Yu nang marinig iyon. Kung makita ni Wei 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 na nag-iisa silang kumakain, iyon ay magiging kasing hirap ng pagtalon sa Huang He at hindi mo na maiiwasan. Sa oras na ito, wala na akong pakialam sa mga bagay na iyon. Agad na kumuha mula sa kusina ng ilang mga lalagyan. Ilagay ang lahat ng pagkain dito. Kunin ang mga ito. Bilisan mo. Si Jiang Yu ay nagmamadaling kumuha ng lunchbox at mabilis na nagpalit ng sapatos bago umalis. At agad kong tinipon ang mga plato at kubyertos. Pagkatapos ay binuksan ko rin ang bintana para magpasok ng hangin. 3 minuto para tapusin ang paghuhugas ng mga plato at kubyertos. Matapos ang lahat ng ito, naupo ako sa sopa na parang hinal na hinal. Tumingin ako sa paligid. Humina ako ng maluwag. Mabuti na lang at umabot ako. Ang delikado talaga. Sa pagkakataong ito sa live studio, walang bilang ang mga tagahanga na nahulog sa kakatawa. Si Wei 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 at ang direktor sa control room ay natatawa rin. Lalo na si Wei 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 na tumatawang parang nahulog. May isang uri ng kasiyahan pagkatapos ng paghihiganti. Ngunit hindi pa ito sapat. Kinuha muli ni Wei 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 ang telepono. Sa susunod na segundo, nakita ko ang tawag ni Wei Wei Wei. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagdududa. Asawa. Say ni Wei Wei Wei. Ay naku. Honey. Tumawag na naman ang kumpanya. Pinagsabihan ako ng boss ko na bumalik sa trabaho. Pagkarinig ko, parang may 1,000 kabayo sa aking isipan. Pero kailangan ko pa ring magpanggap na kalmado. CJ, alam ko na. Nang marinig iyon, sinubukan ni Wei Wei na pigilin ang kanyang tawa. Mag-lunch ka na mag-isa mamaya. Sinasara ko na ang tawag. Matapos ipasara ang tawag, masayang inalog ni Wei Wei ang kanyang mga braso. Tawang-tawa rin ang mga manonood sa live stream. Siguradong sobrang nabibwisit si Suzy ngayon. Hahaha. Ang nilutong pagkain ay nahirapan talagang gawin. Hindi pa nakakakain, naubos na. Haha. Sa loob ng directing room, si Wei Wei ay sobrang saya ngayon. Dinala ko ang ibang babae pa uwi habang siya ay hindi nakakaalam. Kahit na ito ay malinis at walang kasalanan. Pero sa kalooban niya, galit pa rin siya. Ngayon, nagdulot siya sa akin ng gulo. At nalabas na ang kalahati ng kanyang galit. Ang direktor ng production team ay masaya rin. Ang resulta ng episode na ito ay hindi inaasahan. Ang bilang ng mga online viewers sa live stream ay lumampas na sa 500,000. Nakangiting sinabi ng direktor kay Wei Wei. Ito pa lang ang unang araw at natuklasan ko na ang napakaraming sikreto ng asawa mo. Tingnan ang sitwasyon ngayon. May mga sikreto pa ang asawa mo. Dapat ay madidiscovery ito sa mga susunod na araw. Si Wei Wei ay naging mausisa matapos marinig ito. Ano pa ang ikinukubli ng kanyang asawa? Kahit si Jiang Yu ay hindi alam. Ang pagiging top student sa pagsusulit at propesor. Maaaring ipaliwanag na hindi siya nagmamalasakit. Ang master chef ay natatakot na magluto araw-araw. Pero ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagkukubli ng iba? Hindi lang si Wei Wei at ang direktor ang nag-iisip. Maraming tagahanga sa live stream ang nag-iisip din. Ano bang pagkakakilanlan ang kanyang ikinukubli? At bakit kailangan niyang itago ito? Sa mga sandaling ito, ang lahat ay nag-iisip kung mayroon pa akong ibang pagkakakilanlan. Makikita sa live stream ang aking. Kinuha ang telepono at tumawag ng isang numero. Naka-speakerphone at inilagay sa mesa. Nakakonekta ang tawag. Isang boses ng mid-age na lalaki ang umabot. Professor Su, anong maitutulong ko mangyaring ipaalam lamang? Napangiti ako pagkatapos kong marinig. Kahit papaano, ikaw ay isang direktor. Ano ang maaasahan kong utos sa'yo? Ang tono ng gitnang taong lalaki ay labis na magalang. Hindi mo dapat sabihin yon. Ikaw talaga ay isang tunay na propesor. Ang kumpanya ay nandito ngayon. Lahat ay dahil sa iyong suporta. Nang marinig iyon, napangiti ako sa kawalang magawa. Huwag na itong pag-usapan. Lumang alituntunin. Makipag-chat ka sa akin. At pagkatapos ay ipasa mo sa akin ang 100,000 yuan. Tinanong ng gitnang taong lalaki na may pagkamausisa. Professor Su, alam mong mayaman ka. Bakit hindi mo sabihin sa iyong asawa? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, umiti ako ng bahagya at sinabi. Sa isang buwan, sasabihin ko sa aking asawa ang totoo. Sa panahong iyon, hindi na tayo kailangang magkunwari sa pag-uusap. Napangiti ang gitnang lalaki matapos marinig iyon. Kung alam ng iyong asawa kung gaano kakayaman, tiyak na mapapabagsak siya sa pagkabigla. Nag-usap kami saglit at pagkatapos ay tinapos ang tawag. At ang live stream ay muling sumabog. Ang mga bullet chat ay nagliparan. Mahigpit na pagkakasalubong. Mukhang ang nakatagong pagkatao ni Suzy ay lilitaw na. Ang nasa telepono kanina ay isang chairman ng kumpanya. At sobrang galang pa siya kay Suzy. Mukhang mayaman si Suzy. Bakit siya kailangan magtago ng kayamanan sa kanyang asawa? Ang mga direktor sa control room ay naguguluhan. Akala ko ang susunod na bahagi. Maaaring hindi ito kasing nakakatuwa ng simula. Pero sa halip ay naglabas sila ng malaking sorpresa. Tumingin ang maliit na katulong kay Wei 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 at nagtanong ng may pag-usisa. 8 Wei Wei, nakita mo na ba ang balance ng bank account ni Suzy? Si Wei 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 ay walang magawa at umiling. Sa sandaling ito, siya rin ay naguguluhan. Hindi siya nagtrabaho sa nakaraang 5 taon. Paminsan-minsan, lumalabas lang siya ng ilang araw. Dapat wala siyang masyadong pera. Sa oras na ito, may nagpadala ng bullet comments sa live stream. Ano ang trabaho ng kanyang mga magulang? Siya ba ay anak ng mayaman?
Nakita ni Wei Wei ang mga bullet comments at sumagot. Ito ay dahil ang mga magulang ng asawa ko ay may maliit na grocery store. Mahigit 10 taon na, kaya hindi maaaring anak ng mayaman ang asawa ko. Ang sinabi ni Wei Wei ay nagdala sa mga tagahanga na mag-isip sa ibang direksyon. Baka hindi ito kita mula sa iligal na gawain. Isipin niyo, bakit niya kailangang itago ito sa kanyang asawa? Maaaring hindi tama ang pinagmulan ng perang ito. Si Wei Wei ay tumingin sa mga komentarista. Naging mas maputla ang kanyang mukha. Agad na nagalok ng ginhawa ang katulong sa tabi. Huwag kayong makinig sa kanila. Nag-iisip lang din sila. Sinabi din ng direktor sa tabi. Pareho kami ni Chura ng iniisip. Dapat ay mula sa kumpanyang iyon ang pera ni Suzy. Sa oras na ito sa live na broadcast, si Ellie ay nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. Mukhang aliw na aliw siya. Biglang tumunog ang telepono. Tito Zhang, bakit naisipan mong tawagan ako? Sa telepono, nagtawa si Tito Zhang. Liwanag na bundok. Ang tagal na nating hindi nagkita. Bukas, gusto kitang anyayahan na uminom ng kaunti. Ako'y nagtawanan. Tito Zhang, kung gusto mong kumain ng luto ko, sabihin mo lang. Hahaha. Kung ganon, hindi na ako magkukulang. Nag-usap kami ng ilang minuto bago nagpaalam sa telepono. Sa kabilang panig, sa opisina ng hepe ng Jiangnan City Police, si Hepe Zhang Jiangwo ay may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Pagsisiyasat sa kapareha. Nakakatuwang programa. Muli na namang nagpadala ng mga komento ang mga tagahanga sa live stream. May bisita bukas para kay Yu. Tinutukoy pa ang isa't isa bilang Tio Zhang. Baka pareho lang ito ng babae na yon. Muli bang nailantad ang ibang pagkakakilanlan ni Suzy? Nakita ni Wei Wei ang mga komento at naisip niya ito at nagsalita. Wala akong narinig na tungkol kay Tio Zhang. Ang maliit na katulong sa tabi ay nahulog sa katahimikan. Ilan ang alam mong kakilala ni Suzy? Nag-isip si Wei Wei at nagsabi. Nakausap na rin ng iba. Noong nakaraang taon sa reunion ng kanyang mga kaklase, nakilala ko ang mahigit 20 ng kanyang mga kaklase. Pero hindi ko na maalala ang kanilang mga mukha. Pinaamo ng maliit na katulong ang kanyang noo. At ang mga kaibigan niya, ilan ang kilala mo? Tiyak na sinabi ni Wei Wei. Pero ang taong iyon ay nasa ibang bansa na. Nang makapagsalita si Wei Wei, ang kanyang mukha ay naging malamig. Ang babae kanina si Jiang Yu. At si Tio Zhang nakatatapos lang makipag-usap sa telepono. Hindi ko talaga kilala kahit isa sa kanila. At mukhang pamilyar sila kay Suzy. Sa sandaling ito, muli na namang nagbigay ng mga komento ang mga manonood sa live stream. Wei, ang kawawa mo naman. Lahat ng bagay ay itinatago sa iyo ng iyong asawa. Ang kanyang pagkakakilanlan at nakaraan. At pati na rin ang mga tao na kilala niya. Wala kang alam tungkol dito. Tumingin si Wei sa mga komento. May konting sama ng loob siya. Ako naman ay asawa ni Suzy. Ibinigay ko na lahat sa kanya. Pero siya ay may tinatago sa akin. Mabilis na dumating ang oras ng pag-uwi. Nakipag-usap si Wei sa direktor. Pagkatapos ng usapan, diretsong umuwi na siya. Matapos isara ng maliit na katulong ang live stream, nagatubiling tumingin sa direktor at nagsabi, Director, madaling makapanakit ng privacy ng iba ang programa sa live stream. Halimbawa, yung babae na kumain dati, na naitala din namin, kung sakaling ireklamo ng kabilang partido. Ngumiti ang direktor pagkatapos marinig ito. Gumawa ng halaga. Matagal nang inisip ng grupo ng programa ang mga tanong na ito. Maayos na ang lahat. Mabilis na tumango ang maliit na katulong. Wala na siyang sinabi. Kinabukasan ng umaga. Habang kumakain ako, tinanong ko si Wei. Babalik ka ba para kumain ng tanghalian? Nang marinig yon, nanahimik si Wei. Matagal na niyang alam na tatanungin ko ito. Kung babalik siya sa bahay para kumain ng tanghalian. Kung ganoon, hindi na darating si Tio Zhang sa bahay. Taon-taon, tuwing ilang araw ay tinatanong siya ng tanong na ito. Si Wei ay nagagalit. Ngunit kalmado pa rin siyang sumagot. Hindi na siya babalik ng tanghalian. Sa mga sandaling ito, marami ng tagahanga ang nag-aabang sa live stream. Nakakabahala. Ano ang dapat itago dito? Nga, walang dapat itago kung normal na kaibigan ang dumarating sa bahay, di ba? Nalilito ang mga tagahanga. Sa live stream, nagsasalita ako sa telepono. Tio Zhang, anong oras ka darating? Ngumiti si Zhang Jiangwo. Mga bandang 10 oras. May kaunting bagay pa akong ayusin. Ayos lang, hindi tayo nagmamadali. Matapos ang ilang pag-uusap, nagpunta ako para ihanda ang mga sangkap. Hanggang 9 oras 30 minuto, natapos ni Zhang Jiangwo ang kanyang mga gawain at umalis na. Kahapon, natanggap niya ang utos mula sa kanyang superior. Sinuri niya ang ibang programa ng Exploration of the Other Half. Napagalaman na ito ay isang ganap na bagong programa. At para dagdagan ang misteryo ni Suzy, sinadya ng kanyang superior na ipakita ang sarili sa live broadcast. Nag-isip si Director Zhang na nais ng kanyang superior na sa pamamagitan ng paraan ng aliwan ay ilantad ang pagkatao ni Suzy. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang makakaalam. Pero paano nila malalaman ang tungkol sa exploration? Ang ibang bahagi ng programa ay tungkol kay Suzy. Mukhang hindi alam ni Suzy na siya ay na-live stream ng buong panahon. Tungkol naman sa kanyang asawang si Wei. Wala rin siyang alam tungkol dito. Paano kung ang kanyang superior ay nagbigay ng 24 oras na proteksyon kay Suzy? Sa ganitong pag-iisip, medyo hindi ito makatotohanan. Pagdating sa destinasyon, tumingin si Zhang Jiangwo. Isang sulyap sa itim na van ng live director sa ibaba. Agad siyang nagmamadali patungo sa itaas. Hindi nagtagal, si Zhang Jiangwo ay lumabas sa live na screen. Sobrang abala ko kamakailan. Matagal na akong hindi nakapunta para mangutang ng pagkain. Hintayin mo akong magretiro isang araw. Wala na akong tungkulin bilang hepe ng pulisya. Araw-araw akong pupunta para mangutang ng pagkain. Isang labas. Biglang sumabog ang live stream. Walang tigil ang paglipad ng mga komento. Hepe ng pulisya. Ang pagkakakilanlan ni Tiong Zhang ay nagbigay takot sa direktor.
Ang direktor sa loob ng silid ay nabasa ng malamig na pawis. Ang pag-live ng walang pahintulot ay labag sa batas. Alam na ng grupo ng programa na mangyayari ito. Plano nilang solusyonan ito sa pamamagitan ng pera. Pero sa sitwasyong ito, hindi na kayang masolusyonan ng pera. Sa pagkakataong ito, ang mga komento sa live stream ay parang mga ibon na lumilipad. Anak, mukhang kailangan nang itigil ang programang ito. Tumingin ang direktor sa mga komento. Tumingin din siya kay Chong Zhang sa live na larawan. Medyo napatakot siya. Ititigil ba o ipagpapatuloy? Napakalaki ng pagkatalo kapag itinigil. Pero kung hindi natin ititigil, matapos magduda ng kaunti, sinabi ng direktor, ipatuloy, ako na ang bahala sa mga konsekwensya. Si Chong Zhang ay maaaring hindi rin talagang hepe ng pulisya. Narinig ng mga tagahanga sa live stream ang sinabi ng direktor at sabay-sabay silang nagsabi. Madali lang malaman ang pagkakakilanlan ni Uncle Zhang. Ang mga tao sa ganitong posisyon, ang impormasyon ay pampubliko, maghanap lang sa internet at malalaman mo na. Sige, hahanapin ko na ngayon. Agad ding naghanap online ang direktor. Mabilis niyang nakita ito. May mga larawan din doon. Nakatingin ang direktor kay Uncle Zhang sa live stream. Tumingin din siya sa larawan ni Zhang Jiangwu online. Agad na pumutla ang kanyang mukha. Ang Uncle Zhang na ito ay totoo. Sa puntong ito, nagdulot ng kirot ang puso ng direktor. Hindi ba't sinabi na si Suzy ay isang programmer? Paano siya nakakilala sa malaking tao na ito? Si Wei Weiwei ay labis na nalilito sa buong panahon. Paano nakilala ng kanyang asawa ang ganitong Diyos? At siya'y itinatago pa ito sa kanya. Si Wei Weiwei ay sabay na naguguluhan. Ano ba talagang lihim ang itinatago ng kanyang asawa? Sa puntong ito sa live stream, naihain ko na ang mga lutong pagkain sa mesa. Uncle Zhang, kung gusto mo, maaari kang kumain ng aking luto sa hinaharap. Tinatayang darating na sa imperial na lungsod. Tinatayang, masaya si Zhang Jiangwu habang kumakain. Napatigil siya sandali nang marinig ang aking sinabi. Bakit? Sabi ko na may ngiti. Balak kong lumipat sa imperial na lungsod. Pero babalik ako bawat taon para tingnan. Tanong ni Zhang Jiangwu na walang kaalaman. Bakit kailangan lumipat sa imperial na lungsod? Hindi ba maganda dito? Sabi ko na may ngiti. Maganda nga, pero hindi ko na masyadong sinabi. Sa totoo lang, hindi rin klaro kay Zhang Jiangwu ang mga detalye tungkol sa aking pagkatao. Kapag nailabas na ang aking pagkatao sa susunod na buwan, malamang na kailangan kong lumipat sa imperial na lungsod. Pangunahing dahilan ay ang mga bagay na hawak ko, na nagiging inggit sa maraming bansa. Kung patuloy akong mananatili sa Jiangnan City, mapapahamak ang aking pamilya. Sa oras na ito, muling umarangkada ang mga bullet chat sa live stream. Si Suzy ay lilipat sa imperial na lungsod sa susunod na buwan. Ang imperial na lungsod ay mahal sa bawat pulgada. Nais bumili ng mas malaking bahay. Tinatayang aabot ito sa 10 milyon. Ang maliit na assistant sa broadcast room ay hindi nakapagpigil na magtanong. 8 Weiwei, pupunta kayo sa imperial na lungsod para manirahan. Si Wei Weiwei ay nasa pagkas-confused. Wala siyang alam. Ito pa rin ba ang kanyang asawa? Mula nang magsimula ang programa, napagtanto niyang nagiging estranghero na siya sa kanyang asawa. Sa kasalukuyan, si Zhang Jiangwu ay natikman ang masarap na pagkain sa live stream. Ang nilutong iyong pagkain ay ang pinakamasarap na natikman ko. Hindi ka makakabawi sa mga malalaking restaurant. Kung ikaw ay magiging chef, bawat buwan ay hindi bababa sa 50,000. Umiti ako at sinabi, nakakapagod maging chef. Gusto kong makasama ang aking asawa. Sa loob ng 5 taon, nasiyahan ako sa mga araw kasama si Wei Weiwei. Ngayon, ang aking pagkakakilanlan ay malapit ng mailantad. Kailangan ko nang mag-focus sa trabaho. Habang kumakain, umiti si Zhang Jiangwu at nagsabi, wala siyang alam tungkol sa iyong nakaraan, di ba? Tumango ako. Magaling akong magtago. Ang pangunahing dahilan ay medyo naaktibo si Wei Weiwei sa pag-ibig. Hindi siya nagdududa sa akin. Ngumiti si Zhang Jiangwu at nagsabi, kung alam ni Wei Weiwei na ikaw ang top-notcher sa pambansang pagsusulit, isa na namang nakakatakot na propesor ng Wudaoku University, baka magulat siya. Sabi ko habang tumatawa. Ayos lang siguro. Ang mga titulong ito ay medyo ordinaryo. Nawala ng salita si Zhang Jiangwu. Ang mga titulong ito ay pangkaraniwan. Ang isa pang pagkakakilanlan ay talagang medyo ordinaryo. Biglang naisip ni Zhang Jiangwu ang isang bagay. Plano mo bang itago sa asawa mo? Umiling ako at sinabi. Susunod na buwan, sasabihin ko na ito sa kanya. Tanong ni Zhang Jiangwu na medyo hindi sigurado. Kailangan ko bang sabihin yon sa kanya? Tumango. May kaunting pagkalito sa mata ni Zhang Jiangwu. 4 na taon na ang nakalipas, pumirma siya ng isang confidentiality agreement. Ang nilalaman ay hindi siya pinapahintulutang ibunyag ang pagkakakilanlan ng binata. Noong panahon na yon, labis siyang nalito. Kailangan bang itago ang pagkakakilanlan na ito? Matapos kumain ng mabuti, pinagsaluhan ni Zhang Jiangwu ang aking balikat at mumiti. Si Batang Su, magkakilala na kami ng 10 taon. Mayroon bang kailangan kong tulungan? Medyo nahihiya akong magsalita. Pagkatapos umalis ni Uncle Zhang, naging mas masigla muli ang live room. Sa katunayan, kilala ni Director Zhang Sixuzi dahil siya ang national champion. Ngunit sa narinig na yon, malinaw na alam ni Zhang Ju ang isa pang pagkakakilanlan ni Xuzi. Akala ko ay iulat niya ito. Ang sira kong pag-usisa nga naman. Sa oras na ito, ang direktor sa track ng live na pagtatanghal ay naguguluhan kung pipigilan ba si Zhang Jiangwu at humingi ng tawad sa kabilang partido. Matapos ang ilang pagdududa, kinuha niya pa rin ang cellphone upang tawagan ang mamumuhunan. Nagkaroon ng problema ang programa. Gayunpaman, hindi natapos ng direktor ang kanyang sinasabi. Nang siya ay pinutol ng tawag mula sa kabilang linya. Alam ko, gawin mo lang ang iyong trabaho. Ang iba ay ako na ang bahala. Pagkatapos ng tawag, huminga ng maluwag ang direktor. Sa sandaling ito, si Weiwei sa control ng live na broadcast. Nakatingin sa live na broadcast, lalong nalilito. Sa larawan, nakahiga ako sa sofa habang nanonood ng telebisyon.
Pakiramdam ko ay medyo nababato. Pero kung lalabas ako upang mag-enjoy, walang saysay kung walang asawang kasama. Dagdag pa, dahil sa aking pagkakakilanlan, may isang grupo na nagbabantay sa akin ng 24 na oras sa dilim. Pakiramdam ko ay medyo hindi komportable. Nang pag-isipan nito, sa tingin ko ay mas mabuti pang manatili sa bahay. Biglang tumunog ang telepono. Agad ko itong sinagot. Si Jayang. Nagsalita si Jayang na may ngiti sa kabilang linya. Sabi ng apo ko, maganda ang tanawin mo dyan. Naghahanda akong maglibot bukas. Una, pupunta ako sa iyo para uminom ng 2 baso. Napangiti ako nang walang magawa pagkatapos kong marinig ito. Naisip ko, isa na namang humihingi ng libreng pagkain. Matapos i-disconnecta ang tawag, patuloy na nagpo-post ng mga comment ang mga netizen sa live stream. Hindi ko marinig ang boses sa kabilang linya. Pero sinabi ni Suzy na pupunta siya sa airport para sunduin ang tao. Baka isa na namang boss. Paano naman magiging lahat sila boss? Kung lahat sila boss, sobrang hindi ka panipaniwala. Sa control room, si Wei Wei ay medyo nalilito na naman. May isa na namang pupunta sa bahay. Kinabukasan ng umaga, matapos ang parehong tanungan. Si Wei Wei ay lumabas ng bahay na may masamang mukha. Habang papasok sa elevator, may kakaiba sa pakiramdam ni Wei Wei. Kahit na inaasahan ko nang hindi ako darating, na may tao na bibisita ngayon. Pero siya'y medyo nababahala pa rin. 10:00 ng umaga. Sa paliparan ng Jiangnan, isang matandang nakatangsuit na puno ng sigla. Isang matandang talagang kahanga-hanga ang lumitaw sa lobby. Kasama rin ang isang medyang lalaki na nakasuit at leather shoes. Sa tabi ay isang medyang lalaki, Tito Zhang. Sa oras na ito, isang mataas na figura ang tumakbo papasok patungo sa dalawa. Nang makita ng matanda ang figura, hindi niya maiwasang ngumiti. Nakatigil na ako sa Jiangnan ng halos 5 araw, di ba? Sa mga nakaraang araw, pumunta ka na naman kay Suzy para makikain, di ba? Ang mataas na figura ay hindi na nakapagsalita pagkatapos marinig iyon. Wala namang ganun. Bumisita lang ako isang beses para kumain. At biglang umuwi ang asawa niya. Natakot ako kaya hindi ko na naubos ang pagkain. Pinagtakbo ko ang takeout box. Naalala ni Jiang Yu ang araw na yon at parang hindi na siya makapagsalita. Parang naging dili ito. Narinig ng matanda at tumawa siya ng malakas. 4. Punta sa bahay ni Suzy. Sigurado akong abala siya sa kusina ngayon. Mas hindi na makapagsalita si Jiang Yu pagkatapos marinig iyon. Bakit hindi mo ito sinabi ng mas maaga? Nakapagpareserba na ako ng restaurant. Nandyan pa ang best friend ko na naghihintay. Isang beses. Nakipagtagpo ang isa. Nag-isip siya at nagsabi, sige, ikaw at ang kaibigan mo na lang ang kumain. Si Jiang Yu ay nalungkot at parang gustong sumuka ng dugo. Kaya't ipapahatid muna kita at si Uncle Zhang sa bahay ni Suzy. Pagkalipas ng kalahating oras, si Jiang Yu ay naghatid sa kanyang lolo at kay Uncle Zhang sa aking bahay at pagkatapos ay umalis. Sa oras na ito, ang mga taga-subaybay sa live stream ay abala sa pag-scroll. Nasaan ang mga bisita? Bakit hindi pa sila dumating? Ang hinihintay ay parang namulaklak na. Patuloy na nanonood kay Suzy na nagluluto. Gusto lang nilang malaman kung sino ang bumisita ngayon. Pero ngayon, kahit anino ay wala. Nakita ng maliit na katulong ang mga komento at napatawa. Maghintay pa kayo. Malapit na itong mag-11 oras. Dapat ay darating na sila. Sa mga sandaling iyon, narinig ang katok. Narinig nila ang katok mula sa live stream. Kasunod nito, nakita nila akong lumabas mula sa kusina. Ang mga taga-subaybay sa live stream ay biglang naging masigla. Wulay. Naghihintay ako mula 8 ng umaga at sa wakas ay dumating na. Ang mga tao sa control room ay biglang naging masigla rin. Nakatuon ang lahat sa live stream na larawan. Makikita ang 2 tao na unti-unting lumalabas sa live stream. Ang matandang nakasuot ng tang ay may kakaibang pakiramdam. At ang gitnang taong nakasusuot ng suit. Mukhang hindi din siya isang ordinaryong tao. Matagal nang hindi nagkikita, Professor Tsu. Nang makita ako ni Zhang Yu, siya ay tila nag-aalangan. Ang mga tagahanga sa live stream ay nagkomento sa eksenang ito. Ang lalaking ito ay mukhang isang matagumpay na tao. Siguro ay nagpakababa siya ng harapin si Suzy. Sa kontrol na silid, ang maliit na katulong ay tiningnan ang gitnang tao at naisip na siya ay pamilyar. Pero hindi niya maaalala. Si Wei Wei ay nakatitig sa larawan na puno ng kuryosidad. Si Dai ay naramdaman na ang gitnang taong ito ay may pakiramdam na parang nakatagpo ng superior ang kanyang asawa. Nakita kong may pagkawalang gana si Zhang Yu sa kanyang asal. Huwag kang ganyan. Mas matanda ka sa akin ng 720 taon. Isa na namang chairman na namamahala sa libu-libong tao. Bakit ganito? Ang mga comments sa live stream ay agad na nagalis. Wulay. Ang lalaking ito ay isang chairman na namamahala sa libu-libong tao. Gaano kalaki ang kumpanya na ito? Ang maliit na katulong ay mukhang nalilito. Anong profesor ang makapagpapaabot ng isang chairman ng kumpanya? Tungkol kay Wei, mas nalilito siya. Alam lang niya na medyo mahiwaga ang kanyang asawa. Pero nang makita niyang yumuko ang isang chairman sa akin, ang kanyang puso ay tumanggap pa rin ng dagok. Sa live na larawan, si Zhang Wang ay tila nahihiya. Ang kanyang mga mata sa akin ay may kalituhan. Sa kanyang puso, hindi lang ako ang taong kanyang hinahangaan. Ako rin ang tagapagligtas ng kanyang buong pamilya. 4 na taon na ang nakalipas. Ang kanyang anak na babae ay nagkaroon ng cancer. Sinabi ng doktor na hindi lalampas ng 1 taon ang kanyang anak na babae. Bilang isang ama, nakita niyang may sakit ang kanyang anak na babae, ngunit walang magawa. Siya ay labis na nag-aalala noon. Sa oras na yon, nakatanggap siya ng balitang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sabi ay may isang medical na eksperimento na kailangan ng 100 pasyente para subukan ang gamot. Ang eksperimento ay para sa mga pasyenteng may cancer. Kaya't dinala niya ang kanyang anak na babae upang lumahok. Matapos ang gamutan gamit ang gamot, ang sakit ng kanyang anak na babae ay mirakulous na gumaling. Ang mga selula ng kanser ay ganap na naalis sa loob ng kalahating buwan.
Nang maglaon, nalaman na ang taong nakatalo sa cancer ay si Suzy. At ang mass production ng gamot sa cancer ay isinasagawa din sa kanyang kumpanya. Mula noon, nakipag-ugnayan siya sa akin. Si Zhang Yu ay seryosong tumingin sa akin at nagsabi, Professor Su, salamat sa pagligtas sa aking anak na babae. Sabi ko, walang magawa. Tuwing magkikita tayo, kailangan mong magpasalamat sa akin. Ang mga manonood sa live stream ay nahuhumaling. Kaya't ang lalaking ito ay nagpapakita ng pagpapakumbaba kay Suzy. Dahil si Suzy ang nagligtas sa kanyang anak na babae. Si Zhang Yu ay tumingin sa akin na may pagkilala. Professor Su, kung hindi dahil sa inyo na nakatalo sa cancer, maaaring nawala na ang aking anak na babae 3 taon na ang nakaraan. Nailigtas niyo ang aking anak na babae. Kayo ang tagapagligtas ng aking buong pamilya. Ang mga salita ni Zhang Wang ay agad na nagpasiklab sa live stream. Nakatalo sa cancer. Totoo o hindi totoo? Ilang taon at kalahati na ang nakalipas, gaano nakalaki si Suzy? Ang mga tagahanga ay nahulog sa kawalang paniniwala. Sila ay tanging nakakaalala na ito ay inanunsyo, 4 na taon na ang nakalipas. Isang balitang nagpatindig ng mundo, na ang cancer ay nalampasan na, at lahat ng klase ng cancer. Matapos ang balitang inianunsyo noon, ang buong mundo ay nagulat. Ang mga tao sa Huaxia ay higit na tuwang-tuwa at may pagmamalaki. Dahil ang nakatalo sa cancer ay mga tao sa Huaxia. Ang tanging kaunting panghihinayang ay, walang ibinulgar kung sino talaga ang nakatalo sa cancer. At ngayon ay sinasabi sa kanila na ang nakatalo sa cancer ay si Xui. Ito ay mahirap paniwalaan. Si Wei Weiwei ay may nakakalito na ekspresyon. Ang kanyang asawa ay nakatalo sa cancer. Paano siya hindi nakakaalam? Lalo na't siya ay kasal sa akin ng 5 taon. Anong nangyari? Pero kadalasang nandyan lang siya sa bahay. Saan siya magkakaroon ng oras upang pag-aralan ang cancer? Hindi naman maaaring mag-aral sa bahay, di ba? Ang mga komentarista sa live stream ay patuloy pa ring bumabagsak. May pagdududa ang mga netizen kung sadyang nilikha ng production team ang ganitong epekto. Nangako ang direktor na may kumpiyansa. Magtiwala kayong lahat. Wala kaming tinawag na aktor. Kahit gaano pa katindi ang aming production team. Hindi kami aabot sa pag-imbita ng hepe ng Police Security Bureau. Masyado ninyo akong pinapalamang. Ang mga tagahanga, nang marinig ang sinabi ng direktor, ay napaisip. May katwiran ang sinabi ng direktor. Paano natin mapapatunayan ngayon na naisip na ni Suzy ang cancer? Habang nakikinig ako sa sinasabi ni Zhang Wang, napabuntong hininga ako. Ako ay isang mananaliksik. Iyan ang aking trabaho. Patuloy na seryoso ang sinabi ni Zhang Yu. Anuman ang mangyari, kayo ang aking tagapagligtas. Pinagsaluhan ko ang aking kamay. Huwag na nating ipagpatuloy. Umupo tayo at magkwentuhan. Gumawa ako ng 2 tasa ng tsaa at iniabot ito sa 2 habang ngumingiti. Si Jiang, ilang araw ba ang balak ninyong maglibang? Uminom ang matanda ng kaunting tsaa. Napabuntong hininga siya at mumiti. Pinakamalapit na 3 araw. Sa ngayon, ako pa rin ang pangulo ng Wudaoku University. Maghihintay ako ng kaunti bago magretiro. Saan man ako magpunta, doon ako maglilibang. Sa oras na ito, tahimik na tahimik ang live room. Hindi nakakaunawa ang lahat sa sinabi ng matanda. Ang direktor sa studio ay nagulat din. Sabay-sabay silang nakaramdam ng takot. Kung ito talaga ang pangulo ng Wudaoku, tiyak na mapapahamak ako rito. Hindi ito dumaan sa Wudaoku University. Nag-live broadcast sila ng walang pahintulot ng pangulo. Ito. Sa susunod na segundo, tumakbo ang direktor sa harap ng computer na parang baliw. Sinimulang mag-type sa keyboard. Hindi lamang ang direktor. Maraming tagahanga rin ang nag-check. Ang impormasyong ito ay ganap na pampubliko. Mas madaling mahanap. Sa loob lamang ng kalahating minuto, tumingin ang mga tagahanga sa nahanap na impormasyon. Nakaramdam sila ng pangangalikid. Totoo ito. Ang matandang ito ay tunay na pangulo ng Wudaoku University. Ang maliit na katulong ay nagulat din sa nahanap na impormasyon. Hindi niya kahit kailan naisip na makakasama siya sa ganitong malaking tao sa live broadcast. Si Wei Weiwei ay instinctively na natakpan ang kanyang bibig. Ang pangulo ng Wudaoku University ay tila sobrang kilala sa kanyang asawa. Iba ang nararamdaman ng direktor kumpara sa ibang tao. Bukod sa pagkagulat, siya ay higit na natatakot. Si Tiongzhang ay talagang nakatakot sa kanya. Ang matanda ngayon ay halos nagpapanik siya. Agad na tumawag ang direktor sa mga mamumuhunan. Ang direktor ay nanginginig at stammering. Universidad ng Wudaoku. Hindi natapos ang kanyang sasabihin, naputol siya. Alam ko, ipagpatuloy ang live streaming. Patuloy akong nakatutok sa live room. Huminga ng maluwag ang direktor pagkatapos marinig iyon. Pero sinabi pa rin niya ng may pagdududa. Ang kausap niya ay ang pangulo ng Universidad ng Wudaoku. Talaga bang walang nangyari? Sabi ng kausap niya ng kalmado. Sinabi ko ng walang problema, wala talagang problema. Hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra. CJ, ang direktor ay nanginginig habang pinapatay ang tawag. At siya'y punong-puno ng pagdududa sa kanyang isipan. Ang mga kakayahan ng mga mamumuhunan ay ganito kalaki. Sa sandaling ito, ang mga comments sa live room. Pakiramdam ko talaga ay nabigyang lutas ni Suzy ang cancer. Isipin niyo ang mga live stream nitong mga nakaraang araw. Ang mga bumisita ay tila alam ang isa pang pagkakakilanlan ni Suzy. Ang pagkakakilanlan ng matandang ito ay tiyak na. Dapat din itong makapagpatunay na si Suzy ang nagtagumpay sa cancer. Sa pagkakataong ito, ang eksena sa live stream. Kumakain kami habang nagkukwentuhan. Nang sandaling iyon, tumayo si Zhang Yu. Itinaas ang baso ng alak at tumingin sa akin. Professor Pintsu, salamat muli sa pagsab ng aking anak na babae. Iniinom ko ang baso para sa'yo. Bahagyang nawawala ng pag-asa, tumayo ako. Uminom ako ng kasabay si Zhang Wang. Itinaas ko rin ang baso ko para kay Zhang Yu at sinabi. Sa mga nakaraang taon, madalas din akong naging abala sa'yo. Palagi kitang pinapaasahang makipagsabuatan sa akin para lokohin ang aking asawa. Tumawa si Zhang Yu matapos marinig iyon.
Ang mga taga-subaybay sa live stream ay nakarinig sa pag-uusap namin ni Zhang Yu. Isa-isa nilang naisip ang nangyari sa akin dati kay isang misteryosong chairman sa pag-uusap sa WeChat. Ang taong iyon ay ang gitnang edad na lalaki. Haha, si Wei Weiwei ay talagang naloko ng husto. Si Wei Weiwei sa broadcast room ay naguguluhan sa sandaling ito. Ang totoo, sa mga nakaraang taon ng asawa ay nakikipag-usap. Sa chairman na ito, naloko siya sa loob ng 5 taon. Sa pagkakataong ito sa live stream, tumingin ako kay Zhang Wang at nagtanong, naglaro kayo ni Ginoong Jiang sa Jiangnan City ng 3 araw. Pagkatapos marinig iyon, bahagyang umiling si Zhang Yu at nagsabi, babalik na ako bukas ng hapon. Marami pang mga bagay ang kailangang ayusin sa kumpanya. Kapag ako ay nagbitiw bilang chairman ng Dongxia Group balang araw, makakapunta na ako ng madalas para makasama ka. Ang sinabi ni Zhang Yu ay nagdulot ng kuryosidad sa mga tagahanga. Nauna na, ang pagkakakilanlan ni Ginoong Jiang ay naipakita na. Hindi pa naipapakita ang pagkakakilanlan ni Zhang Yu. Sa oras na ito, isa-isa silang nag-online upang maghanap tungkol sa chairman ng Dongxia Group. Agad ding nag-online ang direktor upang maghanap. Sabay na nagtatype sa keyboard. Habang natatakot ang puso, nanalangin na sana hindi ito isa pang malaking tao. Pagkatapos ng 30 segundo, ang mukha ng direktor ay kulay puti. Ang pangalan ng chairman ng Dongxia Pharmaceutical Group ay Zhang Yu. May mga larawan ni Zhang Yu sa mga dokumento. Nanginginig ang buong katawan ng direktor. Isa na namang tao na may mataas na katayuan. Bakit siya ganito kasama ang malas? Gumawa ng isang exploratory na programa. At ang mga malalaking tao na nakausap niya ay hindi niya kayang harapin. Gusto na niyang tumawag sa mga mamumuhunan. Pero naisip na ang matanda ng mga mamumuhunan ay palaging nakatingin sa live streaming room. Kung kailangan pang itigil ang broadcast, tiyak natatawagan siya. Dito siya medyo nakaramdam ng kaginhawahan. Ang katulong sa tabi at si Weiwei ay nakatingin din sa mga impormasyon online. Ang dalawa ay labis na nagulat. Ang mga bumibisita kay Suzy ay mga taong may mga katungkulan. Sinabi ng katulong, ang mga gamot sa cancer na ginawa ng Dongxia Pharmaceutical. Ito ang gamot sa cancer na inilabas 4 na taon na ang nakakaraan. Napansin din ng mga taga-suporta sa live streaming room. Ang bawat isa ay nakaramdam ng matinding pagkabigla. Ibig sabihin nito ay na ang cancer ay nasugpo ni Suzy. Sumuko na ako. Si Suzy, talagang humahanga ako sa kanya. 4 na taon na ang nakakaraan, nasugpo ang cancer. Noong panahong iyon, si Suzy ay 24 na taong gulang. Kahanga-hanga. Ang mga tagahanga ay sabay-sabay na namangha. Si Weiwei ay labis ding nagulat sa pagkakataong ito. Ang asawa niya ay talagang kahanga-hanga. Ang larawan sa live streaming room. Kami tatlo ay nagpatuloy sa pag-uusap. Si Ginoo Jiang ay tumingin sa akin na puno ng paghanga sa kanyang mga mata. Sinasalita ang papuri. Nabuhay ako ng higit sa kalahating buhay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong kahusay na kabataan. Sa edad na 24, nakuha mo na ang cancer. Kaunti na lang ang kasing edad mo na nagtuon ng isip sa pananaliksik. Bahagya akong umiling at sinabi, may kanya-kanyang hangarin ang bawat tao. Iba-iba ang mga pangarap ng bawat isa. May mga tao na gustong kumita ng malaking pera. May mga tao na gustong sumikat. At may mga tao na gustong mamuhay ng payak. Sa mga institusyon ng pananaliksik, may ilan din kasing edad ko. May ilan din talagang nakatuon sa pananaliksik. Tumango si matandang Jiang. Pagkatapos ay nagtanong ako ng may pag-usisa. Ano ang iyong pangarap? Bahagya akong ngumiti. Ang aking mukha ay naging seryoso. At ang tono ko ay naging matatag. Ang aking pangarap ay napakasimple. Gusto kong ipakita sa lahat na dapat igalang ang sakit. Gusto kong pigilan ang sangkatauhan sa pagdurusa mula sa sakit. Gusto kong, hindi ko natapos ang aking huling pangungusap. Nang papalapit na sa gitna ng aking sinasabi, napagtanto ko. Hindi ko maaring sabihin ang mga susunod na salita kay Ginoong Jiang at Ginoong Zhang. Alam lang nila na nakuha ko ang cancer. Wala silang kaalaman sa ibang mga resulta ng pananaliksik. Bago makuha ang pahintulot ng mga nakatataas, hindi ko maipahayag kahit isang salita. Si Ginoong Jiang at Zhang Yu ay nagbagunganyo nang marinig ang aking sinabi. Ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang sa akin. Gaano karaming tao sa panahong ito? Ang pangarap ay para sa lahat na makaramdam ng sakit. Para sa layunin na hindi na magdusa ang sangkatauhan sa sakit at kirot, kaya todo kayod sila. Sa isang iglap, ako ay naging dakila sa kanilang mga isip. Isipin ang mga kapitalista na nagsasagawa ng pananaliksik para sa gamot. Lahat ay para sa kita. May mga kapitalista na mas masama pa. Sadyang makakagawa sila ng mga gamot na mabilis magpagaling ng sakit. Ngunit pinipili nilang gumamit ng mga gamot na matagal ang epekto at mabagal. Ang kapital ay para lamang sa pera. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga online na manonood sa live stream ay umabot na sa 700,000. Narinig nila ang mga sinabi ko. Sa kanilang mga puso, sila'y tumayo ng may paggalang. Mula sa kaibuturan ng puso na paggalang. Kabilang sa ilan sa mga tagahanga na walang pag-iisip. Sa sandaling ito, nararamdaman nilang sobrang tanga sila noon. Bakit noon ang mga sinusundan nila ay mga bituin? Mga taong katulad ni Suzy na tahimik na mga mananaliksik. Dapat silang makisunod sa mga ito. Ang maliit na katulong sa studio ay nagulat din. Tumingin siya kay Wei Weiwei at sinabi, Weiwei, dapat mong alagaan ng mabuti si Professor Su, upang makapagtrabaho ng mapayapa ang profesor. Nang marinig ito, tumango ang direktor at nagsabi, mga tao tulad ni Professor Su, kailangan ng isang mabuting asawa. Sa ganitong paraan, mas maayos na maaalagaan si Professor Su. Narinig ng mga tagahanga sa live stream ang mga sinabi ng direktor at maliit na katulong. At sila'y nagsimula ring magpadala ng mga bullet screen. Wei, ang trabaho ni Professor Su ay para sa kapakanan ng lahat. Mahirap ang trabaho, kaya't alagaan mo siya ng mabuti. Salamat sa pagsisikap, Wei. Tumingin si Wei sa bullet screen na walang masabi. Plano na niyang alagaan ng mabuti ang kanyang misteryong asawa ngayong gabi.
Pero ngayon lahat ay ganito ang sinasabi. Sa halip ay parang kakaiba. Si Wei 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 ay tumingin sa harap niya at mumiti sa mga bullet comments. Lahat ay magalala. Kahit di nyo sabihin, aalagaan ko ng mabuti ang asawa ko. Sa live streaming room ay maraming nagbigay ng bullet comments bilang tugon. Ayos lang ito. Kumpiyansa kami sa'yo. Wei Wei Wei. Ituturo ko sa'yo kung paano alagaan si Professor Tsu. Bumili ka ng ilang set ng mga stylish na damit. Tulad ng isang nurse, CEO estilista, fairy at iba pa. Hahaha. Yung nasa itaas. Ikaw ay talagang masama. Pero gusto ko yan. Habang maraming tagahanga ang nakatingin sa live stream, may ilang tao ring tahimik na tumatawag. Si Bruce, alam ko na kung sino ang humahawak sa pagtagumpay sa cancer. Ang banyagang lalaki sa kabilang linya ay mabilis na nagsabi. Sino siya? Ang lalaki na tumatawag ay ngumiti. 100,000 ang pumasok sa aking account. Sabihin ko sa iyo agad. Si Bruce ay nagsabi ng dahan-dahan. Ayos lang. Sana totoo ang sinasabi mo. Kung hindi, alam mo ang magiging resulta. Ang lalaki ay ngumiti ng kihehe. Huwag magalala. Ganap na totoo. 1 minuto. Nakatanggap ang cellphone ng lalaki ng abiso tungkol sa pagpasok ng pera. Agad na ngumiti ang lalaki sa telepono. Ang pangalan niya ay Suzy. Siya ay 28 taong gulang ngayon. Kasalukuyan siyang nakatira sa timog silangang syudad ng Su Province. Gumamit ka ng short video app para hanapin ang programang Explore Your Other Half. Tingnan mo ang live stream at malalaman mo. Agad na lumamig ang tinig ni Bruce matapos siyang makinig. 28 taong gulang. Akala mo ba bobo ako? Ang isang 28 taong gulang na tao ay makakapagtagumpay laban sa cancer. Naramdaman ni Bruce na siya ay naloko. Ang tono ng netizen ay walang emosyon. Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Pagkatapos ay pinutol na ang tawag. Sa live stream, nagbigay-pugay ang 700,000 taga-subaybay. Si Professor Tsu ay swerte ng Dragon Country. Swerte ng mamamayan ng Dragon Country. Si Professor Tsu ay makapangyarihan. Pero habang ang maraming taga-subaybay ay nasasabi, ilang tao na nakatago sa dilim mula sa ibang bansa, ay sunod-sunod na tumawag sa telepono.